Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. No? Ginabi ho tayo. Marami hong ginawa. Oo. Alam niyo naman ako eh. Tigasin ako eh. Tiga-alaga ng bata, taga-palengke. Biro lang. Pero totoo yun, mga boss. Ah, bukas ko na ho sana iba-vlog to eh. Kaso nakita ko yung vlog ni Idol Vlogcaster. Vlogcaster, no? Na nagpapamagato na Hontiveros handang labanan mag-isa ang plano ng DDS Senator ibalik ang 1.3 billion tinapyas sa budget ni Sara. Konti lang ito para hindi ho tayo masyadong gabi, magagula pa ho tayo. Pakinggan ho natin to. At magbibigay na ho agad ako ng reaksyon ko dito. Caballeros, there is an anticipated grand showdown between the pro-Duterte senators and the senators loyal to President Bongbong Marcos when the Senate shall have started deliberations on the budget on the proposed 2 billion budget of the office of the Vice President under Vice President Sara Duterte. As a backgrounder po, the Committee on Finance of the House of Representatives and later the plenary or congressmen sitting as a whole have already cut by 1.3 billion the budget of Vice President Sara Duterte when she failed to explain yung katiwalian sa budget na yan. At in fact, kahit na hanggang dyan na lang ho tayo. Basta ito, ang buod nitong vlog ni Idol Vlogcaster, yung mga senador ni Duterte, ito, plano ng DDS Senator, ibalik ang 1.3 billion tinapyas na ano. Di na ho tayo mag-ano, mga friend, para hindi ho ako masyadong gabihin. No? Pag ito ho, no, mga friend, kitang-kita na ho itong mga senador na to, no? Na kung paano winalangya ang pera ng bayan ni Sara Duterte. Hindi nga ho niya maipaliwanag kung paano niya. Meron hong mga acknowledgement receipt na nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Meron din ho doon sa kamag-anak ni Yoyoy Villame, si Kokoy Villamin. Siguro kamag-anak na malayo ni Yoyoy Villame. Kilala niyo po ba si Yoyoy Villame? Yung kumanta ho ng Magellan. Patay na ho yun. Oo. Kokoy Villame naman tong talagang nakakapanindig balahibo ho, no? Yung ginawa doon sa pera. 600 mahigit yata milyon eh. Oo. May 125 million at saka meron pa ho yatang 500 million na hindi ho maipaliwanag kung saan dinala, no? At nagka-contempt na nga ho yung mga bataan ni Sara Duterte. Ano, mga friend? Dito na tayo, dito sa mga senador na to. To share nyo, no? Lahat ho sana nitong mga senador na to na handang dagdagan o ibalik ang tinapyas ng Kongreso na budget nitong si Sara Duterte, no? Tandaan nyo na po yan. Hindi ho yan magsisilbi sa bayan. Wala ho yan. Pwede hong tawagin yan, kagaya na sinasabi ni Panelo, na mga inutil ho yan. Yan ho mga tauhan ni Duterte na senador ho ni Duterte. Hindi ho senador ng bayan. Kagaya nila Bongo, nila Kimo. Yan ang mga senador ni Duterte. Hindi ho ng taong bayan. Ngayon, dagdag nyo pa itong mga magsusulong na maibalik nga yung tinapyas ng Kongreso. Eto na lang mga friend. Tandaan nyo ho sila. Oo. Kasi abnormal ka na lang eh. Kung hindi ba napapanood kung paano winalangya yung pera ng bayan ni Juan de la Cruz doon sa Kongreso. At napakatagal na ho niyan. Ilang 6 ba? 7 at tungkol dyan sa ano na yan? Sa budget ni Sara Duterte na yan, na hinihingan ng kaliwanagan para namang may sabuatan pa sa COA. Oo. No?
magaling magtapal ng sobre, di ba mga friend? Nakakalungkot. Pero yun ang nangyayari. Hmm. Marami hong tao si Digong sa mga departamento ng gobyerno na handa siyang saluhin, na handa siyang ipagtanggol. Sana itong si His Excellency, malaman mo na kung sino yung mga yan na hindi iyo. Dito, tihayan-tihayan na barahan yan eh. Lahat ng handang ibalik itong 1.3 billion na tinapyas ng Kongreso, hindi sa iyo yan, His Excellency. Tapos nakalain na pa yata sa iyo yan, mga yan, sa senatorial slate mo. Mahirap pag-alaga ng ganyan. Pagtalikod mo, baka ikaw ang barilin yan. Baka, ha? Di mo alam. Kaya, mabigat, no? Hindi. Tignan mo si Sara Duterte. Bodyguard pa lang yan, ha, His Excellency. Ayaw ni Sara Duterte ng hindi taga Davao. Kailangan ng bodyguard niya, taga Davao. Yung talagang trusted niya. Kasi di ba, pinapalitan yung ibang, binabawasan siya ng bodyguard. Tapos yung ibang bodyguard, pinapalitan ng ibang lugar. Ayaw ni Bato. Hindi raw komportable si Sara Duterte doon sa bodyguard na hindi taga Davao. Dahil pagka nagkaipitan daw, baka takbuhan si Sara Duterte. Hindi kagaya ng taga Davao, ilalaban daw si Sara Duterte ng patayan. Di ba? Ganyan din yung mga nandiyan dyan, ng mga nakatanim sa administrasyon mo, His Excellency. Kailanman hindi yan magiging iyo. Sa tingin ko lang, kagaya yan, alam mo na ngayon kung sino hindi sa'yo dyan, ng mga senador, di ba? Pero nakapasok pa yata sa lineup mo. Di ba? Nung panahon kasi ni Duterte, talaga takot sila talaga, no? Sabi nga nila Trillanes, nila Laila de Lima, talaga lahat kanya, no? Sabi nga nung sino yun, yung si Sisa, kayo mga congressman nung araw nakaupo ang Duterte, si Pangulong Duterte, nagganyan pa kayo na sang-ayon kayo sa ginagawa ni Duterte, pagpapatay ng mga adik na, tapos ngayon ginaganyan niyo siya, mga ganun, di ba? Yan mga friend, mantakin mo, ha. Pag naibalik yan, sayang yung pera ng bayan na kinain dyan sa Kongreso, na tinapyas yung tapos kayang ibalik na Senado. Ganun ba yun? Hindi ako masyadong nakakaintindi dyan eh. Sa totoo lang. Pero kung ganun, puta, tanggalin nyo na yung Kongreso. Lumabas yan inutil kay lahat. Dahil ang nanalo Senado, na ibalik. Kung maibabalik, yung tinapyas ng Kongreso, ilan yung congressman yan? 300 na yata mahigit yan eh. Tapos ito, 24 senador. Natalo yung desisyon ng napakalaking kapulungan, no? Ng lower house. Tinalo ng ilang senador. Hindi naman siguro lahat na senador bobotong ibalik yung 1.3 billion na tinapyas ng Kongreso. Di ba mga friend? Pero dito maganda rito, nakikita mo na kung sino sa'yo. Maski sa Kongreso, kikita mo na kung sino kay Duterte. Di ba atras? Atras. Abante. Basta yun nga. Nakakapanlumo. No? Para bigyan mo ng siyasabing kortesiya o pagrespeto itong pamilya na to, na inaamin ng kanilang puno na siya ay bastos at walang iya. Pero sagad ang respetong ibinibigay, both Senate and Congress. No? Hindi maipakontempt. Si Sara Duterte naman, tinatanong kanina sa kung merong plano kay Chua ba yun? Oo, yung ang dami interview. Meron bang namumong impeachment na para kay Sara Duterte? Wala akong alam, ganun. Ewan ko kung paano yan. Grabe ang talaga. Yung kawalang ang nakikita sa Kongreso,
nitong si Sara Duterte. Dadalo sa Kongreso, ayaw mag-take ng oath. Oh. 'Di ba? Talagang ano, grabe. Hindi ordinaryong kapal ng muka ang hawak nito mga Duterte. No? Sana maimbestigahan niyo na rin si Pulong. Iharap niyo na si Pulong kay Trillanes diyan sa Kongreso. Oh, siguro naman pwede naman sila magharap. Oh, nagharap na dati yan eh. Oh. Si Duterte na ipatawag niyo diyan eh. Bakit di niyo pwede patawag si Pulong? Para magkaalaman na. 'Di ba? Kung anong itsura ng tattoo ni Pulong sa likod. Oh, 'di ba mga boss? Dahil yung tinitigas ni Senator Trillanes noon, na ito si Pulong Duterte miyembro ng Triad. Oh. Ayaw naman ipakita yung tattoo niya sa likod. Oh, 'di ba? Alam niyo mga friend, no? Bilang magulang, no? Gaya ko, hindi ko sinasabing perpekto ko, no, na magulang. Pero hindi po pwede ang anak ko na magkakaroon ng tattoo sa katawan. Palalayasin kita sa bahay ko. PI ang aabutin mo sa akin. Lalaki na yan, ha? Malalaki pa sa akin. Puro lalaki pa ho yan. Hindi ka piranggot na tattoo. Meron din silang barkada. Pero, yung mga anak nito si Duterte, tad-tad ng tattoo eh. Oh, pati yung babae, di ba? Oh, babae yan, pero mga politiko sila. Yung baste, hanggang dito, lumalabas yung mga tattoo dito eh. Oh. Oh. Ang una ko nga kita si Baste, may hikaw pa yata sa ilong yan kung saan eh, di ba? At nung in-interview ni Lucy Cruz Valdez, wala raw siyang planong pumasok sa politika. Nung kapapanalo lang ng tatay niya bilang Pangulo. Oo. Interview. Ganun lang. Ngayon, ayan. Iba. Pero wala akong kwenta magsalita. No? Walang laman din. No? Wala rin laman. Puro ganyan lang, galit siya, druga. Sino ba mukhang adik? Di ba? Mga friend. Walang itong mga anak ni Digong, walang disiplina to. Spoiled. Lahat sila spoiled. Oo. Kasi, bakit? Kung normal ka na tao, hindi naman sana ako sa may mga tato pero ako hindi ko kasi hindi ko mantsahan yung katawan ko. Oo, not unless na talagang ako, yung karamihan naman nung may mga ganyan meron nung iba mundo para o panggulat o whatsoever na sabihin, hindi ko. Basta yun nga ako. Hindi po pwede sa akin yung magtatattoo yung mga anak ko. Hindi ko naman sila hawak. Saan sila pupunta. Pero ayokong may makikitang tattoo sa katawan nila. Totoo yun. Alam nila yun. Alam nila. Dati, ang balita, gustong dagdagan ng Senado ng 600 milyon yung budget na binigay ng Kongreso na 700 million. 733 million. Gagawin daw. Talaga ng 600 million. Siguro na pag-isip-isip ng mga bugok, no? Bakit? Gagawa na rin lang tayo ng kahayupan Total, pag dinagdagan natin yan, masama tayo. Buuin na natin, ibalik na natin lahat yung tinapyas ng Kongreso. Di ba? Ganun yun Para maganda-ganda partihan. Ang Pasko natin, malay mo, ibigyan tayo ng sobre ni Inday Sara. Di ba? Ibabalik natin yung 600 million. Buuin na natin yung tinapyas ng Kongreso, balik na natin lahat. Ipaglaban na natin. Ipaglalaban din natin yung 600 million Siya rin yan Di ba? Tama ba ako mga boss? Total paglalaban natin yung 600 million, sabi ng mga senadong. Di buo na.
Kung ano yung tinapyas ng Kongreso, yun ay ipaglaban natin ibalik. O, di ba? O. 600 saka 1.3 billion. Parehas din yun. Masama rin ang tingin sa atin ng tao eh. Di ba? Di laki-lakihan na natin. Diba? Ganun lang yun eh, mga boss eh. Yun ang basa ko dyan eh, no? 600 million dati, di ba? Ngayon, sa vlog ni Vlogcaster, babalik na yung tinapyas ng Kongreso na 1.3 billion. No, tong mga DDS senator, mga senador ni Duterte. Diba, mga boss? Yun na yun, di ba, mga friend? No. Magnakaw ka ng konti, di lakihan mo na rin. O, di ba? O, total, yun din ang tingin sa atin eh. Makapal din ang mga pagmumukha natin eh. Di balik na natin lahat. Ipaglaban na natin na ibalik. Oh. Kasi marami naman tayong justification na dapat talagang ibalik. Dahil may mawawala ng trabaho raw. Sabi ni Sara Duterte na 200 mahigit yata na empleyado ng kanyang mga satellite offices. Oh. Di ba? Oh. Tsaka yung mga pantulong sa mga ginangyaan na lang eh. Di ba? Oh. Wala na. Pag ganito, wala na. Oo. Pero yun nga, markahan nyo yung mga senador na yan. Oo. Si Marcos, parang no? Noon si Duterte, hawak niya Kongreso, hawak niya Senado, hawak niya lahat. Kaya kita mo na, puta. Bago siya bumaba, binigyan niya si Pulong ng 51 billion. Within 3 years, bago siya umalis. Na para sa kanyang distrito, 51 billion. Tagin. Si Sara Duterte, 460 million. 4 na taon, 460 million, hindi mababa. Magmula nun, naging mayor naging presidente, tatay niya, 125 million yata, naging doble, naging triple. Lahat, walang nakapalag, di ba? Ngayon, tinatanong ni Congressman Luis Tro, yung kanang kamay, pinakontempt yung Lopez. Tinatanong niya kung paano, ano alam mo rito sa lalaki nito. 460 million, Davao. Mas malaki pa doon sa yung budget ng Davao. Puta, ito talaga. Tapos eto ngayon sa Kongreso, Senado. Ay nako, wala na talaga. Pag yan nabalik, yan na lang mga friend. Hintayin na lang natin, no? Marami ho tayong inaabangan no? Dito sa administrasyon ni Marcos. Pag nabalik yung tinapyas ng Kongreso, Duterte pa rin ang namumuno sa Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Kita-kita na yung kahayupang ginawa, doon sa 612 million ba yun? Oo, 625 million na hindi may paliwanag. Ginamit Mary Chris Piatos, tsaka Kokoy Villamin. Mga iba-iba, 4,000 na na resibo, na pirmado ng kung sino-sino lang, minadali lang. Oo. Ewan. Wala na ako talaga. Marami ko tayo abangan. Pag hindi ho yan nakakuha ng ICC si Digong, wala na ho yan. Gaya na sabi. Di kulong ako dito sa bahay ko. Siyempre, house arrest ako, ha. Maski na-guilty yan, house arrest ako, ha. May sakit ako, tanda na ako, i-respeto niyo ako, di ba? House arrest ako. Sarap ng buhay, di ba? Nasa bahay na, may gwardiya pa. Ang inang yan. Tingin ko, wala akong nangyayari ho, ha? Wala ho. Sana mali ako. No? Mukhang wala akong maaapalang hustisya. Itong sinasabi, 35,000 na mga naulila ng mga anak, asawa. Yun ang mga namatay. Anak, mga asawa. Yun ang mga pagpapatay yung panahon ni Duterte. Ha? Malungkot. Pero doon ho yata patungo eh. Kasi nga, di ba? Nagulat nga ako, biglang-biglang mayroong mga investigasyon
sa pagpatay sa EJK, extrajudicial killing, biglang-bigla, oo. Hmm? Hmm. Yan ang sinabi. Hindi kung ako ay nagkamali para sa inyo, dito nyo ako litisin, nililitis na. Oh, nililitis sa Senado, sa lahat ng nililitis, ito si Duterte at talagang nirirespeto ng naglilitis. Magulap na nga tayo. Ito si Sara Duterte, sa lahat ng garapal na ginawa sa Kongreso, handa pang ibalik. Palabasing inutil yung Kongreso ng Senado. Ay, mga friend. Anita Japon, shout out. Sabi niya, have a blessed Wednesday po at sa loving wife mo po at sa cute mo pong apo, nagwapito. At sa lahat ng mga viewers mo po, stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat, more and always. God bless, Anita. Anita ulit, oh. Naku po, Sir Roque. Yan si Butanding Pasay, Pamelo, baduy na manamit. Talagang baduy. Sa totoo lang, mas magaling pa si Kabayan Noli de Castro. Very neat, manamit at makadiyos. Mas type ko si Kabayan kumpara dyan kay Butiking Pasay, Salsal Panelo. Totoo. Tsaka si Kabayan, pumapasan yan sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nakakasabay ko pa yan eh. Kaya yata nanalong vice president yan. Nakalain mo humalo sa mga mamamasan. O tiyan. Lintik ang pamada niya eh. Mga panahon kasi na yun, yung mga artista, yan, sila, mga player ng basketball, sumasabay po yan. O, sa pagpasan nung panahonan namin. O, ng tatay ko, ganun. Tsaka, may mga alam naman nila yan. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ibang klase itong panelo na to. Akala mo kung sino magsalita na pinaka-inutil daw si Noli de Castro. Si Sara, ikaw naman, siya ang pinaka-the best na vice president sa lahat para kay Butiking Pasay. Panelo. Ano ba sa tingin niya? Siya, number 1. Na magnanakaw at pinakamalaki niyang amo, pinagmamalaki niyang amo, kakahiya ka, Panelo, buwisit ka. Sa sobrang sip-sip mo sa mga Duterte, akala mo super galing ka na. Totoo. Pero binira yata ni Kabayan eh. Kalat ni shout out ha. Anita ulit oh. Kay Senador Benigno Aquino, search. Hindi nga sila naawa, basta may sala kahit may edad, walang pakialam. Yun nga matanda na namitas ng mangga, kinulong. Naawa ba sila? Kaya kung may kasalanan, pagbayarin, age doesn't matter. Totoo yan. Okay. Kaya dapat kung ganyan na mangyayari, pag edad mo ng 80, malakas ka pa, pwede ka na magnakaw. Hindi ka makukulong eh. Kasi, matanda ka na eh. Tangina yun. Ano ba yan? Parang na-high blood yata ako, mabos. Gabi na yung alas 10 na. Kalat ni ulit basta kabayo, malakas kumabayo, patay tayo dyan. Anita ulit mali yan si Abante. Para sa aking opinyon, paano ang gustong gawin ni Abante sa mga naulila ng mga biktima? Hayaan na hindi na makamit ang hustisya. Alin ang kawawa, yung 35,000 na pinapatay kay Digong nyo at Bato-Bato, Bongo, Albayalde at mga kasabot, ipakulong dapat niya si Digong nyo. Totoo yan, Anita. Pero kay Atras, hindi daw. Kawawa naman daw. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Sir lang, Sir. Magandang gabi. Kalat niyo. Forma, nako. Puro lang forma yan si paring Sal. Forma lang naman at pakyut alam niya. Hindi pa nga napanalo ang kaso ng jaywalking.
Marilo Pabianak, shout out ha. At ito sa Salsal Panelo nito eh. Palagay ko itong Salsal Panelo nito eh. Libre ng night duty ito eh. Maria Lourdes. Ali Rivera, welcome to the club. Feeling naman si Attorney Panelo. Totoo, feeling talaga ha. Kalat niyo. Wag kayong bumilib dyan kay paring Abante, DDS at bata ni paring Digsyan. Puro lang courtesy at respect ang alam ng huklubang pastor na yan. Kaya sipain nyo na yan. Oo, baka manganib nga to eh. Kakandidato eh. Re-election yata to eh. Malamang masabi dito si Atras eh. Anita ulit oh. Maraming salamat po Sir Roque sa mga binahagi mo po sa aming lahat sa topic na hindi dapat kaawaan si digong nyo ba ikulong ng ICC. Mali para sa aking opinion. Good night po Sir Rox at loving wife mo, ang loving apo. Sa aming lahat po ng viewers, tulog po tayo ng maimbing. God bless po tayong lahat at buong magdamag ang ating pagtulog para bukas blooming ang ating morning glory at maaliwalas ang ating isipan. Good night po uli. Sleep well tayong lahat. Good night, Anita. Kalat ni Bayo ulit oh. Pulpul. Pag walang parin Diggs, abante. Pag wala si parin Diggs, abante. Pag nandyan si Diggs, atras. Pulpul talaga ito. Tuwadkom na ito. Ikaw talaga, kalat ni ka eh. Wadkom? Anong tuwadkom? Elizabeth Iscari ulit. Hay nako Sir Rox. Grabe kung magsalita ito si Panelo. Wow, matalino daw siya. Akala niya lang yun sa sarili niya. Sa sobrang sip-sip nito, sana sumama na dyan sa ICC pag na-aresto siya doon, di ba? Ewan ko sa gago niyan. Maril Pabian, shout out, naka. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Hi, ano ba naman itong Panelo? Feeling din parang yung mga idol niya. Tatak Duterte din ang isip ni Atras Abante. Tila front lang niya yung matapang-tapangan eh. Pero sa sinabi niya kay Senator Trillanes, pinatunayan lang na sa kadiliman pa din siyang panig. God bless us po tayo at sa mga kawaryos. Hinabi mo pa. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning, bossing. Napanood ko si Atty. Claire. Kaya lang hindi ako napuyat kasi umaga dito. Galing niya, no, Ramon? Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, nabubuisit si Atty. Kay Palito. Si Kong paatras. Ang sarap panoorin. Binanatan silang dalawa. Atty. Palito. Ano attorney ba? Si Butike, Ramon Valencia ulit, oh. Napanood ko yung vlogger ni PBBM, si Chris Ulo, Nyolo, at si Nima. Binanatan din sila. Kahit papaano, nakagaganti tayong mga pinklawan. Wala naman tayong kasalanan sa mga bugok na yan. Yung gagaling nga maganira ng mga hype na yan, yung mga araw na. Ngayon. Ay, naku. Patawarin na lang natin yung mga hype na yan. Ramon Valencia, oh. Bossing, ito si Atty. Palito, Salsal. Bobo, akalain mong alam naman pala niya na may ka-joint account si Gongs. Di natural, hindi ilalabas ng bangko. Kung isa lang yung pirma, nagyabang lang silang pumunta doon. Kaya sa ginawa niya kay Noli, malamang resbakan siya pati. Pananamit tinira rin ni Atty. Palito, dinamay pa si Ted Pailon. Bugbog siya ngayon. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, itong si Atty. Palito Salsal. Nabasa ko na to. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, ito naman si Kong paatras, binanatan naman si Senator Trillanes, kaya binueltahan siya ng mga vlogger, pati ni si Atty. Claire, naawa sa halimaw ang Pastor Kuno. Baka naman para si Kibuloy din ito, kakampi ng mga kurimaw sa gobyerno. Totoo, Ramon. Kumusta na lang lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. Ay nako. Shout out Pastor John Lagon, my friend.
Alberto Olaero, shout out. Karoke, ang mga pakpak ng mga congressman, tiklop silang lahat kay Digong Duterte. Hindi nila ma-neutralize ang bunganga ni Digong Duterte. Mabuti pa si Senador Risa Ontiveros na neutralize niya ang bunganga ni Digong Duterte. Ang tawag niya ni Bastos, Mr. Duterte Karoke. Totoo, Bastos talaga. Aminado naman si Bugo ka na Bastos siya sa walang yasya, di ba? Lorante Diraya, shout out. Panelo, tumigil ka, ang bunganga mo, bulok, mana ka sa iyong amo. Totoo yan, Lorante. Lorante ulit, oh. Abante, umatras ka, pati taong bayan, pinagluluko mo, atras. Elizabeth Iscari ulit, oh. Ito namang si Kong Abante, parang makadigong din to. Anong parang? Hanip, naawa daw siya sa digong dahil matanda na daw at pagod. Bakit nga naman maawa itong si Abante? Halimaw nga ito. At sa dami ng pinapatay nito, wow, may awa pa siya. Kita nyo na nga kung hamunin kayong lahat dyan sa Quadcom. At halos kulang na lang, murahin at tampasin kayo dyan. Tapos may awa pa kayo. Totoo yan, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out, ha? July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out, ha? Friend Dolor Garcia, shout out, ha? Friend Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, my friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, no? Naku po, Sus Mariosep naman, Pose Rocks. Ano daw, hoy, taltal Pamelo. Grabing angas mo, ha? Aber, at sino ka naman, ha? Ano naman ang, sa palagay mo, kahanga-hanga sa'yo, aber? Yung ano, akala niya matalino siya, eh. Hindi niya alam na may pagkatanga rin, di ba? Sumuporta ka ba naman sa, puta, dapat sa bunganga mo, lamutakin ng santakot na silil labuyo at nang makita mo, yung hinahanap mo sa buwisit ka. Hoy, butiking Pasay, makaasta ka. Kala mo naman, may ibubuga ka. Ikaw ba, nananalamin muna? Nakita mo ba ang itsura mong parang isang bulate na lang ata hindi nakakapirma? Pero, pwede ka rin sigurong modelo ng purinarya. O, pwede. Then Shervin niya, si Salsal, pwede. Purinarya. Ha? Bagay na bagay ka dun. Nayawa ka. Pero yung ikaw rin lang, wag na toy, oy. Tama lang naman na sumipsip ka ng lubot ng ingkong mo. Pareho lang kayo. Atapang abunganga. Galing manindak. Pero pag naghamon, nagtatago sa banga. Mano nga kami, tigil-tigilan mo, ha? Umuwi ka na sa inyo at doon magtinda ka na lang ng bagoong. At least, yung sinasabi mong inutil, naging vice-presidente, ikaw, ano ka naman? Bakit? May isang termino pa yata yan, Prince Shervin ka, Tatakbo kaya senador ulit, ha? Puro talo to si Butike, oo, talo. Ha? Ano pa, di dakilang syunga, totoo, sobrang sip-sip kasi grabing takot kay ingkong mo. Pero teka, parang ikaw yata yung chiwari-wari na nabura lang sa kanilang listahan. Kaya sip-sip to the max ka ngayon kay ingkong. Ay nako, yawa. Sa susunod, umayos ka, no? Bago mo ibuka. Ibubuka ang bunganga mo kasing baho na imburnal. Magmumug ka muna ng Clorox. Para umayos-ayos ang sigaw mo. Para umayos-ayos ang singaw. Impong ba siyang lalayas po muna sa inyong pong lahat, tunay na nagmamahal. Ito po ang aswangot ninyong makulit na Tia Deli. Shout out Sister Grace, Papisil at Pahag sa Wonderboy. Super cute, Teo. Tulog na, friend. God bless po. Ingat po palagi, Sir Rock. Shout out din malupit ng buong Team Rocky Warriors the Great. Shout out 3JC Hope. Sabi niya, ano pa nga ba ang maaasahan mo dyan kay Panelo? Isa't kalahating digong 2.0 yan. Sa kawalang iyaan. Totoo yan. 3JC Hope ulit. Si Panelo hanggang ad hominem lang. Imbis na atakihin niya si Kabayan, total, abogado naman siya. Lumalabas na isang hunghang si Panelo dahil abogado siya pero hindi kayang ipagtanggol
ng tama ang issue. Totoo. Tagal ng ano yan, hunghang yan talaga. Nakita mo na ba sa personal yan? Ako, yan na yata ang pagmumukha niyan eh. Pero si Atty. Enzo, naging professor daw yan. Oo. Pero, wala raw siyang natutunan dyan eh. Talaga si Atty. Enzo. Shop ulit to. Palibasa, super bastos ang amo. Amo niya, kaya, siyempre, dapat bastos din siya. Si Panelo ay isang failure ng bansa. Sayang ang pinag-aralan niya at sayang ang perang ginastos ng mga magulang niya sa pinag-aral siya. Tapos, ang ending lang isang basura ng lipunan. Parang si Harry Roque din, di ba? Oh. Matanda na raw si Kabayan, sabi ni Panelo. Sa bagay, si Panelo bata pa, batang isip. Ikaw naman, 3J Shop ka. 3J Shop ulit oh. Si Kong Abante, hindi ako bilib sa kanya. Meron bang pastor na bumoto ng isang digong at sa simula't simula pa ay nagsabi na marami siyang ipapatigok pag siya ay naging presidente? Totoo yan. Wala akong bilib talaga niya kay Atras. Totoo lang. Oo, wala. 3J Shop ulit oh. Pero si Rox, napansin ko si Digong sa Quadcom. Nagsiseryoso na rin siya dahil sa usaping ICC. Dinidiscuss siyang jurisdiction ng ICC sa Pinas at pinaliliwanag sa kanya ng mga abogado ang jurisdiction ng ICC. Alam ni Digong mayroong jurisdiction, kaya seryoso ang usapan. Alam niya na nalalapit na ang kanyang bakasyon sa dahig. Totoo yan. Pero ang problema nga, mukhang pinaplano ng Department of Justice na dito na lang siya ipakulong at kasuhan. Parang gano'n ha. 3J Shop ulit to. Sir Rox, itong chief of staff ni OBP, nawiwindang ako the way sumagot sa mga tanong ng Quadcom. Abogado nga siya, pero halatang halata siya na nagsisinungaling. Nakakontempt ba siya? Oo, nakontempt. Hindi ko kasi tinapos sa sobrang banas ko sa kanya. Nakontempt. Sa 25 pa siya makakalabas, no? Federico Mandak, shout out. Yan yung palabas ni Sarah. Kung yung tatay niya, sabi niya, best dramatic actor, yan naman ay best dramatic actress. Totoo yan, Federico. Dahil yung pinagkakalat na video ng mga trolls ay puro drama lang. Wala tayong magagawa. Hanap buhay na nila yan. Kahit sa puso nila ay mali. Para sa kanilang hanap buhay lang nila ito. Totoo yan, Federico. Librado Ludovico, shout out my friend. Michelle Edwin, shout out. Sabi ni Librato, patawa ka, Panelong Butike, ikaw ang ulul, sip-sip ka, dutae pwe, lecheng hinduropot, ikaw ang abogado. Ay, ikaw ang abugago, abogado na walang silbi, hunghang. Daming nagagalit sa'yo, Panelo. Abogado kasi, daldal ka ng daldal eh. Mana ka naman sa amo mo eh. Bastos din, di ba? Saan ba? Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Ganun lang kadali yun, Panelo. Huwag mo kami pinaggagago Joe Keano, shout out. Halimaw talaga, sabi ni Joe. Diba? Federico Mandacoleto. Si Panelo, nag-hallucinating na din sa mga sinasabi niya kay Noli de Castro. Totoo, si Noli ay naging vice president, naging senador kahit paano, nakapaglingkod sa bayan. At siya, si Panelo, ano ba nag-embag niyan sa bayan? Ano ba napanalo niyang kaso? Wala siyang ginawa kundi sambahin yung mag-aama. Dahil din siguro, ito lang ang hanap buhay niya. Yung sinabi niya kay Noli de Castro na masyadong below the belt na dahil sa pag-damage control niya sa mga sinabi ni Duterte. Totoo. Pero binira siya ni Canoli Tingnan natin kung ano sabi Joke nito. Si Atras pa bibo naman. Sa ibang resource person, akala mo astig. Tameme ka pala sa halimaw. Totoo. Librado Ludovico ulit O di lumabas din ang tunay mong kulay. Hoy, Atras, tumigil ka nga. Yo.
Maski sa Senado, naglabasan yung mga kulay nila. Parang ang tingin nila kaysa mga Duterte, pera na boy. Levi Adelo, welcome to the club. Manyak yan si Panelo. Ano yan? Kibuloy? Erlinda Aquino, Kuya, kaya si Atras naaawa kay Digong dahil nung panahon ni Digonggong, nagkapera sila kay Digonggong. Gano? Pwede. Kaya naawa sila, ano. Cute! Welcome to the club. Cute. Mag-senador at vice president muna siya. Cute ulit. Oh. Meron pang for withdrawal worth 125 million. Saan dinala? Hindi nga maipaliwanag eh. Napunta yata kay ano, Mary Grace Piatos at saka kay Koy Bilyamin. Tangin ng mga yan. Kapal na mukha nila, ano. Nakakaharap pa sa tao, putang ina yan. Anong grabing yan? Anak ng putang ina Duterte, no? Grabe. David Allen Mendoza. Karox, ano naman, si Salsal Panelo, pinaka-inutil naman na abogado, abogado. Abogado pala, totoo ha. David ulit oh. Karox, nakakaawa din po si Kong Atras Abante kasi madaling utuin din pala siya. Madaling utuin din pala siya. O sadyang utu-utu lang siya talaga. Maglagay lang pala ng neck brace yung at saka umupo sa wheelchair kakaawaan na nila yan. Hindi malayong gawin ni Digong yon. Lalo na po sa iseserve na ang warrant of arrest niya. Totoo. Wala pa nga, tungkod pa lang hawak, kinakaawaan na mag neck brace pa. Ha? Shirley J. Sir, shout out ha. Tama naman si Idol Yamas Karox, kaya kaka-stress manood ng hearing. Nakikita ko lang yung hearing na yan sa mga vloggers ni Kong Abante talaga. Imbes na umaabante, pag nakikita si Digong umaatras, tinitira pa ang taong noon pa man lumalaban na sa kalokohan ng mga DDS na si former Senador Trillanes. Ay nako, Kong Abante, gising! Tsaka si Abante parang parating nakainom. Kung magsalita, ano? Luzon Tang, welcome to the club. Inutil versus Halimaw and Butiki. Ted, shout out Ted ha. Abogado nga si Panelo, pero siya lang ang abogado taga-bobo. Pero siya lang ang abogadong tanga-bobo, gago, sipsip, walang isip. Harang ang kaluluwa. Supot, bastos, kuripot, payat, walang taba, butiking gubat. At pinakainutil na abogadong walang kaso. Pakishare to ha. Para makarating yung mga banat ng mga warriors diyan kay Butiki. Kapal din ang kakapal ng mukha nyo, no? Uwi na lang yan yung si Juan de la Cruz Tangina kayo talaga, oh. Rodelio Alpilor, shout out. Para sa akin, sir, wala ding kwentang abogado kundi abogago. Abogago siya tulad ni Butanding. Kainis siya, sir. Totoo. Yayabang, no? Ramon Bustamante, welcome to the club. Duda ako kay Atras Abante. Pareho tayo. Chris Denel, welcome to the club. At least si Kabayan, Noli de Castro, hindi nag-involve sa confidential fund kasi hindi naman siya nanghingi. Hindi kagaya ni Pusit. Napakasiba sa budget. Ito talaga si Butiking Panelo. Baho ng bunganga. Mana sa amo niya. Totoo yan. Chris Denel. Jane L, shout out. Kung ganon ano si Panelo? Sip-sip. Sandra Daisy, shout out. Mag-bishop na lang si Atras Abante para ang mga para sa kulto lang niya ang maapektuhan. Huwag nang iboto ito, mga Duterte na bishop. Sayang ang laki ng cross sa dibdib mo, Abante. O nga, may cross pa.
Laki-laki. May isip kaya to? Kaya mo binira si Trillanes, no? Ako, gulat ako dun eh. Kukontent ko sana yun, pero kaya hintay ko muna may mag-content na iba. Tsaka ako siya kinontent. Mahirap kasi dito yung parang gagaling-galingan. Pero dating gusto ko gusto ko na i-content. Dahil nga puta, gago to ka ako ah. Marami nang nagsabi ng gago siya, di makigago na tayo, di ba? Talagang gago. Maawa ka sa halimaw, di bugo ka. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kung nabubuhay na si Percy, Panelo, durog ka. Ito totoo ah. Chupis na Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Ay, ano ba kung abante, pagdating talaga kay Duterte, atras ka. Totoo. Di lang naman siya. Marami sila. Chupis na Bunao ulit. Hoy, Salpan, mahiya ka nga bago ka mamintas. Manalamin ka muna. Lamang pa kaya sa'yo ng 5 paligo si Noli Di Castro. Kala mo kung sino ang gwapo pamunas ka lang ng digong mo. Totoo yan, Chupista. Layo mo naman palelo kay kabayan Noli Di Castro. Ka nga. Para kang timang. Maski magbutuhan sino mas gwapo? Si Noli Di Castro, ikaw. Baka makumain ka na maglupa ka. Landslide sigurado si Noli Di Castro. Di ba mga friend? Si Panelo nito Hindi kaya inaawat ng anak to, itong mga gago na to. Pinabayaan lang sila, no? Alam nila kung anong ginagawa nila. Maski to si Butanding, no? Kamputan, no? Ang daming pinapatay, tapos nandiyan kayo sa tabi niyan. Kung ako anak nito, lalayasan ko to. Totoo lang. Puta na. Kakahiya kita. Kung ikaw tatay ko. Yan si Butanding, saka si Panel. Kakahiya ko yan. Chupista Bunao ulit Itong si Digong nyo, nagkukunwari lang na mali-mali para sabihin nga naman na nagpa-hallucination siya. Totoo yan. Arte. Drama nga, di ba? Normando Reyes, shout out. Nawala nga bilib ko kay Abante nung umatras kay Digong nyo. At akusahan si Trillanes na unpatriotic. Si Digong nga ang unpatriotic nung ipangkanulo ang Pinas sa China. Payagan ng pogo at drugs at magpapatay ng mga mahihirap. Totoo yun, Normando Reyes. Pero kasi nga, alam mo yan, yung mga ganyang klaseng tao, nila Panelo, nila Harry Roque, wala yan. Durog yan. Mission accomplished mga boss. Naabot tayo ng naiiwan kay Rilolon. Almost 11 o'clock puyat ako. Bali, masarap ang tulog ko ngayon. At least, hindi ako nagkulang sa buong maghapon. Nakapag-vlog pa rin ako. Diba mga friend? Good night. God bless. Ay, nako. Kawawang Juan de la Cruz. Nang dahil sa mga sip-sip ng mga senador, no? Mga sip-sip na politiko, mga timawa, mga putang na kayo. Bahala na sa inyo ang lumikha. Magandang gabi po. Dasal.